problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinampina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasampina. Okay. Itong galawan ni Chis Escudero, tingnan nyo yung galawan niya doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Parang nakikita natin, parang kumakampi mga kababayan. Parang kumakampi siya dito kay Vice President Sara Duterte. And yet, ngayon, nung binanata na ang executive branch mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan natin. Ito, pag-uusapan natin ngayon, Senate President Chis Escudero mga kababayan. Lumabas ang tunay na kulay. Berde kaya mga kababayan. Hindi yan yung ibig sabihin natin mga kababayan lumabas yung tunay na kulay kasi nito mga nakaraang linggo or buwan mga kababayan parang na-appreciate ng taong bayan lalo ng mga supporters ni PRRD at ni Sara Duterte si Chis Escudero kasi nanindigan talagang later na umpisahan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Okay? At eto nga parang pinapakita ni Chis Escudero dito or doon sa kaso ni Vice President Sara Duterte na parang kinukontra niya yung Congress mga kababayan na kung saan atat na atat yung Congress na umpisahan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ngayon mga kababayan mayroong dalawang senator si Amy Marcos mga kababayan at si Bato de la Rosa ay gustong isapina yung mga tauhan under executive na hindi dumalo doon sa pangalawang hearing. And yet, ewan ko lang kung natatakot si Chis Escudero mga kababayan or kaya ang nakikita ko dito, ito lumabas yung tunay na kulay na ito pala ay anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Anyway, hindi ko na lang muna sasabihin ko ano nakikita ko mga kababayan at ito. Pakinggan natin anong sinasabi dito ni Chis Escudero at ano ang explanation dito mga kababayan. Okay, kasi si Ferdinand Topacio mga kababayan binara itong palusot ni Chis Escudero mga kababayan na hindi pirmahan yung subpoena na ginawa ni Senator Amy request ni Senator Amy at ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin si Chis Escudero. Stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan kasi pupunahin natin itong mga punto dito sa ginawa ni Chis Escudero at yung puntong pinisinta dito ni Ferdinand Topacio mga kababayan na kung saan delikado ito si Chis Escudero. Baka, nilagay niya sa masamang posisyon itong Senado natin mga kababayan. Okay, by the way, bago natin i-play ito mga kababayan, paki-like and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, plakpakan tayo dyan. Okay, play na natin itong mga kababayan. Naka-speed up lang to. Again, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi yung mga punto summarize natin. And then discuss natin mga kababayan kung ano nakikita natin dito. Okay, ito pakinggan muna natin. Maiksi lang ito. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa aking tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun.
na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. So, hindi nyo pipirmahan yung Ihintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yung doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. So wala pa rin sir, recommendation yung legal. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito. Hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request Senator Amy para doon sa panibago na sabihin na hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala pang recommendation. rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. So sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Okay, tandaan nyo yung sinasabi ni Chis Escudero, mga kababayan, na yung kaso ni Neri. O kasi, i-explain niya ni Ferdinand Topacio, mga kababayan. At ito papakita ko sa inyo. Okay, patuloy lang muna. Tapusin lang natin to. Maiksi lang Hindi ito, naman mga porkit kababayan. hindi tayo sang-ayon na ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may, Sige, stop lang muna natin dyan, mga kababayan. At ito, pakinggan natin kung anong explanation dito ni Atty. Ferdinand Topacio. Again, summarize natin yung mga punto, mga kababayan, na presenta ni Chis Escudero dito. Kasi hindi niya pipirmahan yung subpoena kasi natatakot siya magkakaroon ng constitutional crisis. Kaya nung ginawa niya, ni-refer mo na niya sa kanilang legal team dyan sa Senate. Okay? Kasi nga raw, nasa isip ni Chis Escudero, nakagustuhan lang ito ng isa or dalawang senador. Kasi sinong nag-suggest na magsubpoena? Si Senator Amy Marcos at si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ito pa, mga kababayan, tingnan nyo. Senator Amy ay Marcos yan, kapatid niya ng Pangulo na nasa executive or pinuno ng executive. Siya pa nga yung gustong subpoena. Hindi lang muna natin tatalakayin kung anong ginagawa dito ni Senator Amy, mga kababayan, kung political survival tong para sa kanya or parang ano ito nilalaro niya. Basta yan yung ginawa ni Senator Amy na mag-request or magpasubpoena doon sa mga hindi dumalo.
Okay? Eto. Tanong, kasi sinasabi ni Chis Escudero, kagustuhan daw ni or ng isa or dalawa. Tanong natin, gusto ba ni Amy at ni Ronald Bato de la Senator Amy at Senator Bato de la Rosa yung ginawa nila na magsapina? Tanong natin. Gusto ba nila? Sa tingin ko mga kababayan, hindi yan nila gusto. Kasi kung dumalo lang yung mga inimbita nila, most likely hindi nila yan gagawin. Hindi talaga gagawin. Kasi itong lumalabas ngayon mga kababayan, kapag ordinaryong tao, lalo na yung mga vlogger, na naglabas lang ng kanilang mga opinion, katulad ko, at hindi dadalo doon sa imbitasyon, isasabina na at iko-contempt na at ikukulong na. Yet, itong mga nasa executive privilege na, again, tandaan natin may katungkulan yan, na magbigay ng impormasyon sa taong bayan kasi pananagutan niya nila, yet, sasabihin lang executive privilege. Di ba? Bakit hindi pwede magsabi yung mga vloggers na, right of speech namin to, right of expression, right to express oneself. Bakit hindi pwede? At yung iba pwedeng sabihin executive privilege. Okay? At ito pa, punto. Dito sa sinasabi ni Chis Escudero mga kababayan, nililihis tayo. Hindi naman ito patungkol doon sa pagkawatak-watak. Kasi in the first place mga kababayan, ang executive, pinuno ng ating bansa, siya yung may gawa doon sa nangyaring posibleng pagkawatak-watak. Kasi nag-violate sila doon sa konstitusyon. At so kung gusto natin magkaisa, hahayaan lang natin yung executive branch na gawin kung anong gusto nilang gawin kahit mali na, kahit hindi na sang-ayon doon sa konstitusyon. Sumagot kayo dyan sa comment section. Kasi ganito din yung nangyari dyan sa PhilHealth mga kababayan na kung saan, again, hindi yun illegal yung pag-transfer ng pondo. Pero merong tamang sinasabi ni Nery Colmenares mga kababayan na merong tamang pamamaraan yan doon sa paggamit ng mga GOCC funds na hindi nagamit at pansamantalang gamitin doon sa pangangailangan ng bansa. Anyat, ang ginawa nila ay nagiging labag sa konstitusyon. Yan yung nangyari sa PhilHealth. At eto, yung pag-surrender kay PRRD mga kababayan, posible nga merong inilabag doon sa konstitusyon. Kaya hindi pwedeng sabihin or ikonsinti natin na kasi para magkaisa tayo, okay na lang na gawin nyo yan. O hindi pwede yan. Di ba? So, nag-self-contradict dito si Chis Escudero mga kababayan kasi sinasabi niya susunod kung ano ang tama. Tama ba na ikonsinti natin itong executive branch na nanamantala ng kanyang kapangyarihan? Or mas tama kung susunod tayo doon sa proseso na ginagawa ng Senado na kung saan i-request na dumalo itong mga inimbitahan through pag-submit or paggawa ng subpoena. Ano yung tama? Mag-comment kayo dyan mga kababayan. Kasi susunod nga daw sa tama. Ito, hihingi ng advice ng legal counsel. Anyway, pakinggan muna natin si Attorney Topacio mga kababayan kung anong masasabi niya dito bago natin pagpatuloy. Sinamarize ko lang yun mga kababayan. Anyway, mayroon na rin tayong comment doon. Okay, ito pakinggan muna natin. Kailan ba yun? Hindi sumipot ang mga nasabing mga miyembro ng gabinete. Kamakalawa ba yun? Okay. Hindi sumipot yung mga miyembro ng gabinete. Opo. At lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng ating kataas-taasang hukuman na sinasabi nilang hindi na darating itong mga taong ito sapagkat unang-una daw nagsalita na sila
ng marami nung unang hearing. Sa Quadcom? Hindi, dun Hindi sa lang? committee ni Committee. Aimee. Sa Ah, okay, committee ni okay. Aimee. Okay po. O sa Senado, Okay. Quadcom, sa House yun eh. Okay. Pangalawa, hindi na daw sila magsasalita dahil mayroon tinatawag na executive privilege. At on behalf of the President ay hindi na sila pinahihintulutan na dumalo. Okay. Dahil dyan, si Senator Bato ay nagsabing, isampina natin. Nung hindi dumalo, yung sampina, di ba? Opo. Di pinag-aaralan daw, sabi naman ni Senate President Escudero, di yung sampina, pinadala. Sabi niya, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Ito ay inendorso niya sa legal counsel. Kasi ang mga yan, yung House, yung Senate, may in-house yan Okay. na mga abogado na kanilang kinokonsulta. Eto, dyan pa lamang, unang-una, suriin natin ang sitwasyon. May problema tayo dyan. Alam nyo ako, veterano na ng Senate and House hearings. Hindi lang yata 7 Senate and House hearings ang natindan ko, matitindi pa. Opo. Meron yung Bangladesh bank scam, fertilizer fund scam, yung Dengbaksya, Farmally, marami. Nariyan ako, Kasi Leong, yung sa Pogo, marami sa House, marami rin. Yung kay Pastor Kibuloy, yung nasunog sa, ano ito? Sa Valenzuela, na may namatay na pabrika ng tsinelas, Dengbaksya rin. Yung Bilibid, drug trade na nasangkot si Laila de Lima, marami na po. Yung hearing ng impeachment ni Andy Bautista, ang tagal ko na pong humaharap dyan. Usually po yan, pag nag-issue yung committee ng subpoena, dire-diretso na sa Office of the Sergeant at Arms. Okay. May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinampina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasampina. Okay. Okay. At sila ang magdedepensa kung bakit sa kanilang opinyon at may basihan sila ay hindi sila dapat dumalo doon sa pagtawag sa kanila. Kung bakit hindi nila pwedeng i-honor yung subpoena. Okay. Ganun po ang procedure. For the Senate President to refer a subpoena issued by a committee to the legal counsel of the Senate ay ang ibig sabihin, ano ba yung gusto niyang gawin ng legal counsel ng Senate? Magbigay ng opinion as to whether or not the subpoena should be issued? Kung yun ang kanyang purpose, ha? Or hihingi ba siya ng opinion dun sa legal counsel ng Senado? Kung yun ang purpose, magiging mas makapangyarihan pa yung legal counsel Kesa sa kanila. kesa sa senador. Senador po, 2 senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng subpoena at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasabpina at sinong hindi. Oh, yan ang problema dyan. Dapat yan, in-issue niya ang sabpina. But, Pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Hindi po ganun. Co-equal po kayo. Mag-issue kayo ng subpoena ngayon. Kung tingin ng executive na mali yung pag-issue ng subpoena, let them go to court. Parang yung ginawa dun sa kaso ni Romulo Neri na nagsubpoena, pumunta sa Supreme Court si Romulo Neri bilang miyembro ng gabinete na iniimbestigahan noon ng Senado. Okay. Eto na ngayon. Kumana ang Malacanang. Nagpatawa na naman yung kanilang tagapagsalita. Na medyo may lumabas na meme na parody na si Juliana. Anong pangalan ng full name? Juliana Pariscoba ba yun? Yung komedyante, ginagaya niya si Castro. Kuwang-kuha Medyo magkahawig pa nga yata sila. May lumabas na panood ko kanina. Oo. Sinabi ng PCO, bakit daw igigiit ng Senado na ipatawag yung mga miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal ng pulis, ng mga ibang department, yung mga intelligence department ng gobyerno, ay kinatigan na daw po, sinabi na daw ng Korte Suprema na mayroong executive privilege. Oo.
mga tao sa PCO, let me remind you, mga abogado naman kayo dyan, di ba? Mga abogado naman kayo. Si Castro naman, abogado. It is not as simple as that. Basahin niyo po dalawang kaso, yung Senate versus Ermita at yung Neri versus Blue Ribbon. Yung dalawa lang yun, mahaba po yun. Bigyan nyo ng time kasi napakahaba po yun. Basahin nyo pati yung resolution dun sa motion for reconsideration para maunawaan nyo. Ako binasa ko kasi 2 araw ko nang binabasa. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya, o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw Oh. yung Executive Secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Bakit ganon? Bakit nga? Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una abogado si Senate President Escudero. Escudero, okay. Huwag mo sabihin hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court. Hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit, hindi porket may executive privilege, basta sinabi ng Pangulo o the Executive Secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang or upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na. May tinanong sa'yo, sabihin mo, executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the President may invoke executive privilege or a duly authorized representative of the President, usually the Executive Secretary yan. Yan ang nangyari doon sa Neri, kung saan in-invoke ni then Executive Secretary Ermita. General Ermita, si General Ermita, Opo. ang executive privilege. Ngayon, in ruling, doon po sa Neri, sinabi ng Korte Suprema na tama ang pag-invoke ng Executive Secretary ng executive privilege. Tama Ngunit, hindi lahat nagpag-invoke ng executive privilege ay dapat automatic. It's not a magic incantation, ha? Hindi yan magic charm na basta winagayway mo, hey, executive privilege. Hindi na pwedeng tawagin yung tao at hindi na dapat magpakita sa Senado. Limitado po. Bakit limitado ang executive privilege? Bakit po? Kasi sa any constitutional government, there is a so-called balancing of interest. Marami yan eh. The Constitution is basically, number 1, ang function ng Constitution is to define the powers of government. Ano bang pwedeng gawin ng executive? Ano bang pwedeng gawin ng legislature? Anong pwedeng gawin ng judiciary? Okay. Aside from that, yan ang bulk, malaking parte ng Constitution ay powers and functions of government. May isang maliit na bahagi doon. Ayan na, binigay na. Ito ang kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. 3 sangayan. Judiciary, executive, at legislative. Yes. May Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yan ang limitasyon sa powers ng lahat ng sangay ng gobyerno. So ito, binigyan kita ng power. Ito pwede mong gawin. Meron Okay, mga kababayan, shortcut lang tayo dito. Shortcut tayo dito sa parte na ito, mga kababayan, ha? ito naman ay aking payak na opinion lamang bilang isang small-time na lawyer. Na-explain doon ni Ferdinand Topacio, mga kababayan, summarize lang natin bago natin pupatuloy na kung saan na mali yung ginawa ni Senator Cheese Escudero, mga kababayan, na kung saan niligal niya, niligal tuloy. Nirefer niya doon sa legal counsel nila yung subpoena. Kasi dapat nandun yan sa Sergeant at Arms para idiretso, para ilabas at ipadala doon sa mga taong binigyan ng subpoena. Okay? So ito, hindi nailabas. Kaya ang nangyayari ngayon, naipakita tuloy na mas makapangyarihan itong executive branch. Okay? At again, sinasabi dito sa ating konstitusyon na co-equal itong 3 branches na ito. Okay? At independent ito, hindi dapat mangingialam. Okay? So ito,
kapag pinadalhan sila dapat ng subpoena, hindi sinasabi dito hindi pwede mga kababayan ha. Sinasabi nila Dr. Pasio, pwede. Pero pwede silang mag-invoke ng executive privilege at mag-submit sila doon sa Supreme Court at Supreme Court nang mag-identify kung talagang tama yung pag-invoke nila. Okay? At ito yung kaso ni Nery versus Blue Ribbon. Sinasabi dito ni Ferdinando Pasio na 3 tanong lang ang pwedeng ma-invoke kung saan pwedeng ma-invoke yung executive privilege kasi nga nakasalalay doon yung kahihiyan ng gobyerno at security or national security. Okay? So dito sa nangyari kay FPRRD at sinasabi dito ng PCO at ng executive branch na lahat ng tanong ay i-invoke nila yung executive privilege. Ibig sabihin yan, hindi sila gustong sumagot dito mga kababayan. Okay? So hindi pwede hindi tayo bibigyan, hindi sila magpapakita ng kanilang accountability sa taong bayan mga kababayan. Ito, papatuloy natin yung Ferdinando Pasio dito mga kababayan. Yung inilatag na mga pamantayan ng kataas-taasang hukuman na Tagalog, ano? Kung kailan pwedeng mag-apply yung executive privilege. Okay. Tignan natin kung pasok. Kasi ang nangyari, hindi sila sumipot. Opo. Yun pa lamang, mali na po. Kasi nilagay dito, hindi pwedeng sabihin na hindi na sila sisipot. Ayun. Dapat sumipot sila, sinasabi nga dito Yung desisyon sa Nery, hindi ipinagbabawal na ipatawag na muli. Yan. Ngunit, kailangan, pag may mga tanong, specific na tanong, doon i-invoke ang executive privilege. Pero Tony, medyo bumaba ang level ng aking pagkakaintindi, no? Tungkol dun sa desisyon ni Speaker. Oo nga Nasana, paano yun? Yung mga ibang senador. Teka, tingnan muna sige po. natin. Yun bang tinatanong ni Manang Amy tungkol sa pag-aresto kay Pangulong Duterte ay ito ay may koneksyon, may kaugnayan sa negosasyon sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at isang pamahalaan, isang state o isang estado o ibang bansa? Unang-una, wala po. Ito ba ay tungkol sa isang treaty o tratado? Hindi tarantado ha, iba naman yun. Tratado sa pagitan ng Pilipinas o ng ibang bansa? Hindi po. Bakit? Ito po ay tungkol sa dalawang bagay ang kanilang sinasabi. Ano po yun? Sinasabi nila yung ICC. Wala na po tayong treaty dahil umalis na tayo sa Rome Statute. Ayun. So, far from being a negotiation with a foreign government or the United Nations or a group of foreign governments, etc., ito po ay tungkol sa isang bagay na wala na po, tinanggal na natin yung ating partisipasyon sa treaty na yon. So, hindi tayo pwedeng makipag-usap doon sa foreign government o sa ICC o kung sino pa mang Poncio Pilato na sabihin natin ito ay tungkol sa treaty. Wala po yon. Hindi po treaty yan. Wala po to tungkol sa treaty. Wala pong involved dito na foreign power na may embarrass tayo kasi pagka ikaw ay mayroong pag-uusap sa isang foreign power, it has to be with respect to policy making ng Pangulo. Okay. Yung sa Interpol, hindi naman po treaty yung sa Interpol. Kaya po, ang paulit-ulit natin sinasabi, yung Interpol po, agreement lamang po yun. Ito ay agreement, hindi po treaty yun because the Interpol is not a sovereign power. Wala pong power mag-treaty ang Interpol. Interpol is a group of nations na nagsabing, magtutulungan tayo. Kanya sinasabi natin, at ito ay makikita natin sa website ng Interpol, unang-una, hindi pwedeng mamilit ang Interpol na sundin mo yung red notice. Ito nga pala, wala pang ang red notice Wala pa, hindi pa diffusion umabot lang dun. pala Even with a red notice, hindi pwedeng pilitin kung ayaw ng gobyerno. Ibig sabihin, this is not a treaty obligation. Kasi kung treaty, may obligatory nature ang isang treaty. Parang batas yun Okay. Yun lamang, malalaman mo na hindi treaty yung sa Interpol. So, hindi na pwede yung unang-unang criterion kung kailan pwedeng i-invoke ang executive power. Pangalawa, hindi pwede, sinabi na ng Korte Suprema,
na hindi po blanket invocation. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay pwede mo sabihin executive privilege. Specific lamang na mga bagay. Okay. Eto pa, number 3. Yung pwede lang mag-invoke noon katulad ng pinorshadow natin kanina ay those that are in close operational proximity to the President na kailangan ay pwede niyang sabihin ang mga confidential na bagay doon sa taong yon. Sino yung mga taong yon? Miyembro ng gabinete katulad ni Romulo Neri. The chairman of the National Economic Development Authority is of cabinet rank. Ayun. Yan ay hindi pwede kay Torre. Hindi naman miyembro ng gabinete si Correct. Torre. Yan hindi pwede kay Marbil. Hindi rin. Ang Chief PNP has the rank of Director 4 ng sa hierarchy doon sa plantilla. Opo, ng PNP. Director 4 lang ang ranggo ng Chief PNP. Marami lang pribilehiyo. Opo. Okay. Number 4, this is about policy, not the implementation of policy. Kasi may policy na eh. Correct. Ano ang policy? Umalis na tayo sa ICC. Sinabi ni Bongbong, hindi tayo babalik sa ICC. The Yung pala eh. policy has been set. Implementation na lamang to ng batas. Wala pong there is no such executive privilege pagdating sa implementasyon ng batas because the President and the cabinet members as executive officers ay mayroong interes ang publiko kung paano nila pinapatupad ang batas, kung ito bang pagpapatupad nila sa batas ay maayos o hindi. Yan. Okay? Okay. Ito ang comparison yan. Although hindi perfect analogy, syempre. Okay mga kababayan, stop lang muna natin, medyo mahaba na. Okay, so naipakita na natin yung magandang punto dito mga kababayan na kung saan sinasabi nga mga kababayan na mali yung paggamit ng executive privilege ng mga executive. At ito pa, sino lang, ito summary lang mga kababayan, sino bang allowed na gumamit dito? Yung mga secretary lamang mga kababayan. And yet, yung mga imbitahan, pati na si General Torre at si Chief PNP Marbil mga kababayan, pati na yung iba, bakit wala rin sila? Bakit hindi rin sila dumalo? Secretaries ba sila? Or cabinet secretaries ba sila? Nako, patay tayo dyan mga kababayan. Delikado yan. Ito hindi magandang pangita, hindi magandang mensahe itong pinapakita ni Senate President mga kababayan. Na hindi ito magandang mensahe patungkol dito kasi tinanggalan niya ng power yung dalawang senator na nag-issue ng subpoena. Okay? So, anong sasabihin ngayon ng executive branch? Iisipin niyo yun ng executive branch nako. Naglalaro lang pala kayo diyan sa Senado. Wala pala kayong kapangyarihan. Kaya nga sinasabi natin na lumalabas dito tunay na kulay ni Chis Escudero mga kababayan. Okay? Kakampi pala ito dito sa executive. Nako. Kayo na bahala diyan kay Senator Chis Escudero mga kababayan. Natatakot daw siya na baka magkakaroon ng constitutional crisis. Wala siyang problema dyan. Kasi ang may gawa niyan ay yung executive branch. Ang trabaho nila ay sundin yung konstitusyon. Kung may nilabag na konstitusyon, hindi pwedeng manahimik. Hindi sila pwedeng manahimik mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Ito na nga, pernisinta ni Ferdinand Topacio na hindi pwede na lahat or all the time i-invoke yung executive privilege. Kung mag-invoke man sila ng executive privilege, yung secretaries lang ang covered nun. Naku, delikado si Torre nitong mga kababayan at si PNP Chief Marbil. Kasi hindi sila pwede mag-invoke ng executive privilege. Kaya kapag nandun sila at natanong, dapat hindi yan itabi kay Secretary Remulla mga kababayan. Si General Torre, suggestion nito kung may pangatlong hearing pa, wag itabi si Chief Marbil, si Torre, dun kay Secretary Boying Remulla mga kababayan. Kasi baka mapag-utusan na hindi magsalita or magsinungaling. Kasi ang allowed lang na mag-invoke yung secretaries lang. Boying Remulla, Gibo Chodoro,
at yung isang Rimulya na nanglaglag mga kababayan, no? Nakalaan nyo yan? So kaya itong ginagawa ni Cheese Escudero mga kababayan, niloloko tayo nito. Sinasabi lang niya, pinapalabas niya na ayaw niya ng constitutional crisis. Hindi niya kasalanan yan. Kasalanan niya nung may gawa, nag-violate yung branch na nag-violate, ano ba to? Yung branch na nag-violate ng konstitusyon. Ang trabaho nila ay ipatupad ang konstitusyon. Again, sa lahat ng branches, trabaho na ipatupad yung konstitusyon at gumawa sa Senado at sa Congress, gumawa at i-modify yung batas na kailangang gawin. Okay? Regardless anong lalabas na outcome dyan. Again, doon nga sa Congress, yung kay Vice President Sara Duterte, binanatan nga siya doon. Pinadalo nga si Sara Duterte. Wala naman, kahit sabihin natin, Vice President lang naman siya. Walang problema. Yet, ganun pa rin yan. Well, anyway, mag-comment kayo dito mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito, anong nangyayari dito. Again, ito yung nakikita ko ha. Itong galawan ni Cheese Escudero, tingnan nyo yung galawan niya doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Parang nakikita natin, parang kumakampi mga kababayan. Parang kumakampi siya dito kay Vice President Sara Duterte. And yet, ngayon, nung binanata na ang executive branch mga kababayan, ito lumabas ang tunay na kulay. Kung saan talaga yung loyalty ni Cheese Escudero dito. Ginawa lang niyang palusot itong constitutional crisis na sinasabi niya. Kasi para doon sa mga taong katulad natin hindi or walang background or hindi alam yung mga or detalye ng batas kasi hindi tayo abogado, most likely mapapaniwala tayo dito mga kababayan. And yet, meron ito, katulad ni Atty. Topacio, meron talaga mga abogado na naglalabas ng tunay at objective na pananaw patungkol dyan sa mga sinasabi nila mga kababayan. Of course, palakpakan natin si Atty. Topacio. Again, mag-comment kayo dito mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito, kung anong masasabi nyo sa punto ni Atty. Topacio at ano din yung masasabi nyo dito kay Senator Cheese Escudero mga kababayan. Okay? So, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.